Luisa's Cafe. Halika, tikman natin. Mainit, masarap at abot kaya. Iyan daw ang dahilan bakit madami ang kumakain sa restaurant na ito. Madami-dami na rin ang kumain sa kanila. Ang iba pa nga ay content creator. Sinasabing hindi kalidad ang mga pagkain, pangit ang pagsisilbi at pinasasabik lamang raw ng mga content creator. Habang sa kabilang banday, mura at masarap, authentic na pagkaing Chino at isa sa binabalik-balik dito sa Baguio. Kaya naman, nandito tayo ngayon upang bigyan sila ng tapat at brutal na pagsusuri sa kanilang kainan. Halika sa Baguio! Ito'y matatagpuan lamang sa kalye ng Sesyon, Baguio, Benguet. Sa labas pa lamang ay mapapansin na ito ay lumang kainan. 1957 pa raw ito itinayo at nakilala bilang kainan ng mami at siopaw. Walang mapaparadahan sa lugar. Mungkahi ko na maglakad na lamang. Walang rampa na madadaanan ng mga naka-wheelchair pero kasya naman sila sa pinto. Mayroon itong dalawang palapag sa taas kami kumain. Mapapansin sa loob na talagang punong-puno ito ng kasaysayan. Gutom na ako, tikman na natin. Una ay ang siopaw na asado, may saktong laki. Authentic na kanilang timpla at halatang hindi minadali. Malambot ang masa, sa karne naman ay hindi sobrang tamis. At may buo-buong diniling na karne. Sa madaling sabi ay timplang panglumang panaderya. Sa halagang 85, ito ay pwede na. Uy, dami. Marami dito. Random yan hindi ko sinasadyang kunin yan. Ikalawa ay ang Shanghai fried rice. Medium, malaki ang pagkakahain, sapat na para sa dalawa. May itlog, gulay at piraso ng chorizo. Hindi tinipid at hindi sobrang mamantika. Ang laman naman ay hindi pare-pareho. May parteng masin, matabang Masado lang ito. at malasa. Mahilig kasi ako sa pagkain iba-ibang lasa bawat subo mo. Sa halagang 210, ito ay pasado. Baga hindi lahat ng nasa Binondo malalasa. Ito yung mga patok sa matanda. Kaya mo to, blanch lang to, tapos drizzle ng oyster. Ikatlo ay ang broccoli with oyster sauce. Malutong ang broccoli, hindi bugbog. Bihado ako na galing ito ng La Trinidad. Ang sarsa, malasa. Budbud lang ang oyster sauce, hindi ganon kalat. Sakto lang upang lumutang ang lasa ng gulay. Malutong. Payak na putahe pero maayos ang pagkakaluto. Sa halagang 145, ito ay pasado. Ikapat ay ang halo-halo meat. Malalambot ang hiwa ng baboy at ang bituka. May tamang alat at tamis dahil sa sibuyas. Ito yata yung bitura. Mausok din pagkat dikit ang lasa ng muok na ginamit. Pasado. Ay, pasado. Sa halagang 270, Yan para ito, may bubunga sa soul. ito ay pasado. Uy! May bagnet. Ang huli ay ang Luisa Special Mami. Ito ang dahilan kung bakit daw dinadayo sila. Ang noodle ay may saktong kapal at tigas. Bihado ako na sila ang nagmasa. Yun ang gusto ko noodles. Ang sabaw naman ay banayad ang lasa. One pa naman.
Sarap. Hindi maalat, hindi makapal o mabigat. Malutong. May halong lutong Chino na may pagka-Pilipino. Pumuputok yung wonton. Wow. Parang sa ulang baw yung wonton niya pumuputok. Ito yung hinahanap mo na sabaw. Kung ayaw mo ng sobrang malasa o mas mainam sa matandang pakilasa na ayaw ng maalat. Hindi tinipid ang karne at gulay. Busog na busog ka kung ikaw lang kakain ito. Sa halagang 320, ito ay pasado. Sa pangkalatang pagsusuri sa kanilang mga pagkain, masasabi ko na sila ay pumasa sa aking pakilasa. Maaaring madaming kumontra sa akin dito. May dalawang uri kasi ng pagkain Chino sa aking pakilasa. Unay ang karaniwan na malasa na umami. May lalim at mayroon ding tiyak na Chinong authentic na lasa gaya ng Szechuan. Ikalawa ay ang pagiging sariwa ng mga Ricardo. Pagtatambal ng malasa sa banayan o sa iba matabang. At yung nag-iibang lasa sa bawat subo. Na tingin ko ay ganito sila kaya nagustuhan ko pa rin. Sa pangkalatang pagsusuri sa kanilang kainan, bukod sa pagiging luma ay tingin ko na kailangan nilang ayusin pa ang kanilang lugar. Hindi naman sa marumi, ngunit mukhang madumi. At sa serbisyo naman, kailangan pa siguro na paghusayan ng mga serbidor nila. Yung iba kasi ay kulang sa ngiti, pakikipag-usap at bilis ng kilos. Sa buong husga ko ay mas nangingibabaw pa rin ang lasa at busog sa kinain ko kaysa sa buong karanasan. Babalik ba kami? Oo naman. Na.